Let's say na nakatulog ka, kumakabig yung kotse na mag-isa na parang hindi mo napansin, kusa siya magko-correct. Siya na mismo magko-correct para sa'yo. Itong ina. Ang galing naman! Opo. Spoon na 6-spot na preno. Spoon rotors, spoon brake lines, tapos spoon pads. SRP niya is 179 plus kulay pag white plus 20,000. 1,810 siya sa kasa. Parang Fortuner na yun. Ang Honda Civic FE ay ang model code para sa 11th generation ng Civic. Kapatid to ng mga idol natin mga sasakyan, yung Bigote, SIR, EG, EF. Ito yung pinakabunso nilang kapatid. Ano nga ba highlight sa Civic FE? Ang Civic FE, ito yung Civic na nag-grow up at nag-shift ng focus from being aggressive to a sportier car and mature premium compact sedan. Kung maalala nyo boys, yung Honda Civic FC, parang Megatron, no? Nung lumabas yun, parang nga namang napakastig dahil pagkabili mo sa kasa, parang naka-body kits na. Dito sa Honda Civic FE, mas naging mature ang design, mas naging pogi, mas naging sleek, at syempre mas naging premium ang loob. Parang pinaghalong Civic at Accord nung dati. Mas mahabang hood, sleeker body lines, at mas upscale ang dating. Parang baby premium car ba? Sobrang laki nga ng improvement, naging minimalist at human-centered na ang cabin. Anong highlight? Ang full-width honeycomb mesh air vent strip na nagtatago ng air vents. Ano nga bang bago dun? Syempre mas clean look, parang Eurospec o luxury car na. Pinakilala yung Honda Civic FE sa Pilipinas noong November 23, 2021. Ano nga bang big news dito? Syempre all turbo powered na sila. Sa FE, lahat ng variants S, V, and RS nilagyan na lang ng 1.5 liter DOC engine turbo. Kahit nga yung base model nila naka-turbo charged. Sa model nga na to, naglabas na rin sila ng Honda Sensing Standard para sa safety ng kahit anong variants S, V, at RS. Dahil nga dito sa Honda Sensing na to, naka-achieve siya ng 5-star safety rating mula sa ASEAN NCAP. Dito yung NCAP sa EDSA boys ha. Meron nga tatlong variant itong FE. Yung S Turbo, ito yung pinaka-base model nila. Entry level, pero may turbo at Honda Sensing na. Kadalasan to naka 16-inch at may halogen headlights. Di katulad ng mga higher variants ng mga kapatid niya. Ang gitna naman yung V Turbo. May upgrades na sa exterior at sa interior. Katulad ng LED headlights galing sa kasa. At syempre, 17 inches alloy wheels na. May aircon vents na rin to sa likod. At ang kanilang top of the line yung kanilang RS Turbo. Ito na yung top spec boys. Ito yung sportiest at fully loaded version ng Honda Civic FE. May exclusive RS styling, blacked out parts, 18-inch matte black wheels, spoiler, at mas malaking 9-inch touchscreen head unit. Syempre, hindi mawawala yung wireless Apple CarPlay. May kasama pang 12 inches na speaker Bose sound system. Para sa akin, kung ikukumpara yung Honda Civic FE sa FC, napakalayo talaga ng disenyo, napakalinis, at napakapoging tignan. Nung lumabas yung Honda Civic FC, gustong-gusto ko yun, lalo na yung FK8 kasi para talagang naka-body kits. Pero nung nilabas yung FL5, damn, napakapogi, napakalinis. Parang hindi pambata yung design, napaka-mature. Ang Honda Civic FE nga, na generation, dito na talaga nag-evolve into more sophisticated compact sedan. Tapos naka-turbocharge pa. And syempre, lahat ng variant, may premium safety tech. At ngayong video, silipin natin yung mga Honda Civic FE ng mga tropa natin. At para sa mga naka-Honda Civic FE dyan, baka maging inspirasyon to sa inyo. Ano nga ba yung pwede nyong gawin para maging pogi yung mga Honda Civic FE nyo? Tara, sabay-sabay tayong manood. Okay boys, nandito na naman tayo sa panibagong vlogs natin. Nakita ko itong mga sasakyan na to boy. Dala pala natin boy si Gasol, yung ating Honda Jazz. Binubuo natin to as of now. May iba-vlog tayo dun sa loob, isang Civic FE. Papakita ko na lang rin sa inyo boys itong mga sasakyan dito. Okay, ito pala yung owner to. Anong pangalan natin? Zef Aspera. Hirap magkasin nun Anong gen tong ano mo? Gen 1 ba siya. to? Oh, Gen 1. Gen 1 before facelift, diba? Yung bilog yung fog light. Pares kay Allen to, no? Ito. Ina po. Favorite nyo ba yung ano dito? Si Magnesium Blue? Nagka-idea lang ako na gawing magnesium blue siya. Parang may iba naman yung tindig. Kasi pula, tinitignan ko magmamatch yung color nag-match. Boys, bihira bumubuo ng ganito, Pops, no? Kadalasan, ang gusto talaga nila yung pag ano na, yung facelifted. Bilog. Pero pogi, boys, naka-chin, clear tint. Kamusta tol kapag aari ng Vios? Okay naman. Wala naman sakit sa ulo. Matipid sa gas, sobra. From school to bahay, 1K per week gas ko. Tansya mo ilang kilometers per liter? Sa mother ko kasi to, siya gumagamit? Nasa 15 plus 15? City. Ngayon sa akin, 10. Pero tipid pa rin technically. Tipid pa rin. Pwede ba natin makita ano mga upgrades na nilagay mo dito? Sa labas, chin, side skirt, ducktail. Then, rota lang, fleva, clear taillight. Dati kasi hindi uso yung clear taillight sa mga sasakyan tol, Tsaka before, ang hirap maghanap ng clear na to. May nakita kami sa group na nag-post. Kaya kinuha ko kagad, di pwedeng palipasin yan. Ganda boy! Dati boy sa Civic lang yung mga ganito tol. Putsang ngayon, pati yung mga big body, small body. Vios meron na
na rin. Oo, ang dami na din nakaganyan. Ganda. Ano ma-advise mo para sa mga gusto kumuha ng mga Vios? Ng Vios. Wala naman kasi syempre kilala siya for reliable, practical. Good for daily use, pang school, pang work. Kaya kumuha na kayo ng Vios. Magkano ba value ng mga ganito ngayon? Nasa 200 plus. Pero kung all stock, nasa 150 pa. Parang kumakarera ka sa Tanay Buto may sticker ka tol Hindi, sa Tanay tropa lang Burger yan. Sa Green. tropa lang. Support sa tropa. Tapos ito, kanina naman tong na to, napakagandang sasakyan. Ito yung sasakyan mo tol, tama ba? Yes, sir. 2025 na Civic FE. Before ito boys, FC tama ba tol? FC. Anong pinagkaiba nito papi dun sa older models na F? Yung older na FL, may fog light siya. Dito sa newer model, 2025, tinanggal na nila yung fog light. Mas bagay tignan, no? Para sa'yo. O, mas sporty. Parang mas galit no? Oo. Ano to, naka-chin o ano na talaga yan? Aftermarket chin siya, saka side skirt. Anong tawag sa ganitong tol? Sa chin, Yofer chin. Wala pang nilabas na, alam ko na Japan. So ito, nakita lang namin sa Shopee Racing. Shopee Racing yan? Pucha, sa mga SIR, sanay kasi ako tol, alam mo naman sa mga lumang sakyan. Pag ganito mga aftermarket na kits, magkano ba yung mga ganyan? Siguro isang buong wrap around, mga nasa 30-35. 35k sa Shopee? Mga ganun. Akala ko naman mga 10k. Pucha, mahal pala boy. Mahal din, mahal. Pero may ganito sa Japan. Meron nila basi spoon, kasi yung bumper pa lang na ganito, 120 ata. Ang mura na pala yung sa Shopee, no? Mura na pare. Hindi natin afford eh. Sa tire setup, anong nilagay mo dito? Ito stock tires, T37 calipers, endless calipers. Ay, dito sa likod, Sa likod, ganun din yung setup. Nag-kits lang ng camber kit na hard rate. may spacer. Walang spacer lahat. Mas malapad tong likod, tama ba? Parehas lang. Kaso nakapasok lang medyo dun. Kasi dito, nilabas ng camber kits eh. So, ang pinagkaiba nito, tol, kapag syempre, Type R. Type R, tama ba, hatch? Hatchback Hatchback. siya. Ito, May sedan spoiler, shit, manual yung type R. Papi, matanong ko, bakit may mga seat covers na puti? Recently ko lang kasi ito nakuha. Wala rin naman umuupo sa likod. Hindi pa siya natatanggal so far. Magkano ba yung mga value ng ganito, kung pwede malaman? SRP niya is 179 plus kulay pag white plus 20,000. 1,810 siya sa kasa. Parang Fortuner na yun, oh. Parang nasa ganun na SUV na yung presyo. To be honest, boys, ano siya, no? Parang yung mga size ng lumang Accord, tol, no? Oh, Ang medyo malaki no? na. Malaki na Pucha, siya. lapad, boy. Kamusta sa gas consumption? Sa traffic, nasa digital cluster niya, mga 7. 7 ako. Taas. Medyo Ay, mababa mataas. pala, mababa. Ay, oo, Mababa. mga gastos sa gas pag traffic. Pero pag, pogi kasi, tol, no? Tsaka hindi mo maalis yung modern feels. yes, modern feels. Ikaw, wala kang tint? Wala talaga. From klasa, wala nang nilagay na tint. Ano, lumalaban ba sa init? Malamig yung aircon ng mga bago eh. Nakakapaso lang minsan, pero malamig naman sa loob. Pogi, boys. Papi, magkano yung endless nung ganito? Pwede ba malaman? Ano lang, na... Sikreto na lang natin, no? Oo, yun na lang. Yun ang sikreto. Uy, sikreto na lang. Pilot po yung goma. Pilot ba to? Oh, stock yan. Stock yung... Stock nila. Pag ako muna Oo, ka-pilot agad. na. Nakatipid tayo sa gulong. Stock yan from Casa. Eto, papi. Syempre, love na love mo yung kotse mo, di ba? Kung may babaguhin kang isang bagay, ano? Siguro kung kaya natin gawing manual eh. Ang lumabas lang na manual, yung FL5 na, FL5 Type R na na. type. Yun na. Syempre, papi, hindi nila pwede gawing manual, tol. Alam mo naman. Eh, di lahat nag-FE na lang, no? May swap sa States meron, may manual. Pero dito, yun. Baka lahat mag-manual pag if ever. Ganda, boy. Oo. Bang! Anong favorite feature mo ng sasakyan na to? Siguro yung infotainment, medyo mga bago na, unlike before. Oh. Pwede mo masilip to, real quick. Tapoy, so leather type shit. Uy, parang Accord na Accord dito sa loob, Oo, bago na. Siya, welcome niya pag Welcome, TJ. Putya mo ba? Tsaka maganda dito, tol. Itim na yung no? Oo, itim na tong lahat. Pero yung low variant niya, hindi RS. Ano to eh? Parang gray. Tangina, matik pag cargay, naka-hypotek pa tol, no? Oo. Maulan sa atin ngayon eh. Kailangan para di masira yung mating. Papi, salamat. Pinakita mo yung sasakyan mo. Thank you. Ganda, boys. Balang araw, magkakaano rin tayo. Brand new na kotse. Pupunta naman ngayon tayo. Shoutout, Papi. Shoutout mo yung mga tropa mo. Sumuporta sa atin ngayon. Ay, sige. Shoutout kay Dwayne. Nakalimutan yung pangalan. Oh, cut. Ulit. Shoutout kay Dwayne. Cut na naman. Shoutout kay Dwayne, Zeph, Adjong, and TJ. Thank you kay TJ sa pag-invite. Pakita natin yung tol, yung sasakyan mo. Civic RS Yan. 2023. Ay, di sinasabi niya kanina na may fog lights. Yes. Pre-facelift to, yung kanina yung 2025
2025 or 2024, facelift na siya. So wala na yung fog lights. Papi, pakilala ka pala muna sa vlog natin. Ako nga pala si Rayleigh or Milk the FE. Vlogger ka rin, di ba? Yes, may YouTube and TikTok ako. Follow niyo ako. Follow nyo siya, boys. Ito yung mga ano niya, links niyan. Mahilig ka ba sa mga lumang kotse din? Nung una naka-EK rin ako na LXI, so SIR body siya. Nung nagka-problema sa preno, sabi ng magulang ko na baka hindi na siya safe sa'yo, nagmodelo na rin kami. Sarap talaga Pops, no? Puta, iyon ang problema, hindi pinaayos no? Hindi na Palitan pinaayos. buong kotse. Pero ikaw, sa puso mo, ano talaga the best para sa'yo? Para sa akin, may mga options kasi before na parang WRX, STI, or Type R, pero para Evo, daily- may Evo pa. Ay, hindi ko na kaya dun. Hindi mo na, sakto na, no? Wala nang budget para doon. RS kasi yung tito ko kasi naka-RS dati. So parang budget friendly na rin siya. Tsaka daily for students. Yun na yung kinuha namin. Nag-RS na lang kami. Pero papi, kung babalik ka sa mga EK, mga EG hatch. Syempre, doon tayo sa SIR. SIR? SIR. Yan tala. SIR Gusto tayo. ko, boy. Oo. Pero as of now, dito muna tayo sa FE, no? Papi, anong nagustuhan mo dito sa kotse na to? Humble Civic lang, dailyable. Medyo mura na rin yung maintenance kaya okay na rin for a student. Tsaka pag naka-STI, baka sumabog yung makina. Baka pag Type R, mahal na yung pyesa. So dito lang tayo sa RS na daily friendly na rin. Normal Civic ngayon, Pops, no? Tsaka matic lang siya kaya hindi na ako mahirapan sa traffic. Yung EK mo, nagamit mo rin matagal? Yes, 2 years. Tapos ano yun, everyday yun from QC hanggang Manila, Intramuros. So manual din yun. Kaya medyo nagsawa na rin sa manual. Pero kung pwede lang mag-manual ulit, magmamanual ulit ako eh. Siguro yung Type R, no? May Type R nito. meron, FL5. Pero Pops, ikaw, ano mas gusto mo, yung fog lights o yung wala? Mas pogi tignan yung wala, pero for functionality, doon tayo sa may fog lights talaga eh. Di tsaka option to sa kasa, di ba dati? Pag may fog lights, mas mahal. Yung mga lumang kotse, Yung S na ganito, wala siyang fog lights na kasama eh, ang alam ko. So V and RS may fog lights na. Para sa model na to, Papi, ano yung mga variants natin? May S, yun yung base model, may V, tas may RS, tas Type R. So yung S, hindi siya leather seats, so parang bare car lang, tas wala rin siya mga features. Anong walang features na Manual yung Ay, ito kasi LED headlight. Yung sa S, projector headlight or Bombilya type? bombilya lang. Sa V, ganun din. LED headlight, tsaka sa RS, tas Type R. Sa S, wala ring available na fog lights. So, V and up, merong fog lights except for Type R din. Sa seats, alam ko RS may Mapakita leather natin. seats. Parehas lang din ba dun sa kanina? Medyo, same na same. Ay, oo nga, no? Putsang bango talaga kapag modelo, no? Boy, ilan na tinakbo nito, tol? 30,000. 30K 30,000 na? kilometers. Opo, Pero daily bango pa po. din. Papi, iba talaga mo yung kapag brand new na kotse, no? Opo, tsaka may car freshener, rituals. Binebenta ko rin yun. Rituals. Maganda to, boy, Papi, simulan natin sa sa upgrades mo dito sa kotse. Ay, Ano mga sige po. pinaglalagay mo rito? Pampapogi lang, coilovers, mags. Yung coilovers ko, STXA, German brand siya. Vogue Race na mags, na CE28 na mag blue. Tapos exhaust, intake, camber kits, halos yun lang. Tapos accessories na lang din. Goma! Falcon siya, FK520. So dailyable din siya. Hindi siya yung matagtag, Semi-slicks, malambot no? lang. Ay, hindi. Hanggang daily lang tayo. Hanggang daily lang. Yung spoon, Papi. Spoon na 6-spot na preno. Spoon rotors, spoon brake lines, tapos spoon pads. Papi, alam mo, tingin ko dito, parang bagay dito. Endless, no? Tsaka AP Racing, mas malaki. Naku, hindi ko na kaya yun. Pero may mga nakaganon na rin, mga endless, AP Racing. Ayun. Pero hindi ko na kaya yung Sana, ganong budget. Mas mayaman kasi sa atin yung Yun nga eh. Ayun mas mayaman naka-endless, no? Saan dinadala kapag may ipapakabit? Yung upgrades, ganyan. Saan dinadala yan? Lagi kong pinagpupuntahan is Neogen sa Iriga Street, sa Banawes. Message nyo lang si Sir Alvin. Mabait si Sir Alvin, guys. Actually, halos lahat ng pyesa ko dito, doon kinabit. Sila rin nagsa-service nito. So, recommended ko ang Neogen pag mga naka-RS, Type R, kahit hindi RS, kaya rin nila ayusin. Kahit FD, EK, ganun. Pero specialty nila is FC, FE, FK8, FL5. Ganda rin ang mukha, boys, no? Opo. Papi, ganun din. Mas mahal kapag kaputi. Opo. Pero may white lang nito. Alam ko may ibang white ata to eh, parang crystal white lang po ata or hindi ko lang po sure. Pero ito, pearl white. Ito yung pearl white. Parang naka-PPF ka din, no? Meron, pero hindi ko medyo gusto yung PPF kasi rush lang to ginawa. Parang as much as possible ayoko magbaklas ng mga pyesa. So, yung mga ibang pyesa dito nakakabit tapos PPF lang. Kaya hindi siya sakop lahat. Hindi tinakin, naka-outline lang. Pero for daily use lang din naman kaya okay lang
lang sa akin na ganyan yung quality ng PPF. Bagay, no? Tapos, ito ducktail. Ito stock. Tama ba, Papi? Yung RS, yung second Top of the line, Yung yes. sumunod sa Type R. Yes, yes. So, pag RS, naka, ano na rin? Ito, palito Honda Access to na ori. Dark chrome na Honda badge, tas ito rin dark chrome. Wala kasing alam sa modelong kotse. Magkano ba yung mga emblem na ganito? Yung RS, parang umabot ata 3+, 4+. Pero ito, nakuha ko set mga 8,000. Ay, hindi naman pala masyado masama. Akala ko kapag modelo boys, mas mahal. Ay, hindi. Medyo mura pa rin kahit papano. Mataas pa rin EK talaga. Opo, grabe talaga mga EK. Kaya parang hindi ko iba mga EK builds dyan mga 3 million plus eh. Mas makakatipid kapag ganito, no? Opo. Technically. Pag, Opo. pag hindi ka ma-DN boys, Opo. no? Yun lang naman. Tsaka marami napapalitan kasi sa EK, kaya parang iisa-isahin mo talaga eh. Sa bagay, no? Sa muffler, spoon din? Spoon din, spoon N1. N1 boys, no? Doon ko rin siya nakuha sa Neogen. Sila na rin nagkabit. Maayos naman pagkakakabit. And syempre, spoon, tahimik lang. Twin pipe na din siya. Yes. Stock na ito, twin pipe boys. Katulad nung nasa kanina. Pwede natin makita ang interior? Pwede. Ano mga pinaglalagay mo dito, tol? Dasay na JR Line, limited edition. Yung parang maingay habang nagdadrive. Parang siyang companion na maliit. Ito. Pag naka-on yung kotse, parang sasamahan ka lang habang nagdadrive. Akala ko dyan ako nag-waze eh. Ang inalit eh. Ang liit. Tapos, ayan, spoon na steering wheel. Works bell na paddle shifter. Spoon din na SRD kit relocator. Siya maganda rin. Kasi papi kapag modelo boys, may mga console na dyan eh, no? Kapag nagpalit ka ng ganitong steering wheel, mawawala. So nilagyan nila ng ano. Buti may mga ganito pala, papi. Spoon. Pero yung spoon, ano rin, parang tie-up niya si Works bell din. So, kumuha na rin ako ng Works bell na paddle shifter. Tapos carbon din, tol. Tapos dito sa interior, Actually, ano lang, stock lang. Pinag-iisipan pa namin if magpapalit pa kami ng upuan. Bala ko kasi magpalit din ng manibela, ng Gredi, pag may makahanap. Kasi yung Gredi na upuan, baka dito ilipat. Stock lang to, all stock. Tapos may mga Honda Access din ako na ilaw sa ilalim. papi, alam mo, huwag mo na pag-isipan. Ako na nagsasabi sa'yo, palitan mo na, tol. Pag pwede na. Diin na mo na. Pero mawawala yung comfortability. Yun Papi, po. pwede ba ako umupo dito? Opo, Pwede ba tayo opo. umupo? Sige po. Parang sigip, no? Masigip ba o ako lang? Ako, sakto lang po eh. Pero pag naka-bucket seats, baka sisigipan pa ako lalo eh. Pwede ba ako mag-adjust Opo, dito? Ay, putya. Parang mababa siya yung pakiramdam, no? Opo. Tapos, ito, phone holder. Ano lang yan? Lazada Racing lang yan. Yan, ganyan lang. Ano matibay? Matibay po. Yung casing ko lang yung hindi matibay ngayon. Pero Shopee lang din kasi yung casing ko. Pero yan. Matibay siya, lalo na pag nakasilikon ka. Tsaka yung feeling, Pops, kapag nakasakay kayo dito, tahimik, Pops, no? Opo, tahimik lang. Hindi siya yung parang nakakainis na tunog na. Hindi ko na nga naririnig yung fan eh. I-off nga natin yung aircon, tol. Tahimik! Pakakaiba, no? Daily lang talaga siya. Tapos yung pipe, may tahimik din. Tahimik. Kasi ano lang siya, parang nagpa-tune na rin ako. Sabi rin sa akin, sakal yung power ng Civic na to kasi nga, ang liit ng pipe. If maglalaki ako, baka mas malaki pa yung power na. Siguro, tanongin mo siya, no? Gumawa eh. O ano yung nagpalit lang yan o nagpa-remap din yan? Ay, Si TJ. balak niya po magparema. Pero ito naka-Hondata na rin. Ay, Napansin ko, ikaw power naka-power seats. Yes. Ito lang yung power seats. Itong passenger, hindi na. Black talaga ang lahat, no? Opo, pag RS black, pag mga lower variant, parang beige ata yung kulay niya. RS tsaka Type R lang may gantong bubong. Sa Type R, papi, ano pinagkaiba nito? Ano? Upuan, gano'n? Upuan. Tapos red din? Yes, red carpets, tapos manual. Ito, yung mga piano black. Ito rin sa mga gilid-gilid. Sa Type R, mga matte black. Sportier look talaga. Opo, sportier. Tapos boys, parang ang laki nito. Parang pwede lang gawing sana flat eh, no? Opo. Tsaka yung kakaiba. May technology ba to? Yung... Opo, auto-dimming po siya. Pero naka-spoon ako na rear view mirror na... Tinanggal mo. Opo, para Tinakpan, tol. para lang dyan sa spoon. May technology ito. Pag bright yung nasa likuran, magdidim siya ng mag-isa. Magiging blue lang siya. Nawala dahil dito sa spoon. Naisipan ko lang boys, ang laki kasi nung assembly na to eh, no? Diyan din po nanggagaling si Honda Sensei. Parang, kunwari, may biglang kotse na nag-brake sa harapan mo, magbe-brake din to mag-isa. Ang ganda pala nitong kotse na to. Opo, parang modelo na siya na simple lang. Honda Sensing? Pucha, parang Opo. Tesla ba yan? Parang may cruise control, nakokontrol niya yung speed niya, kung anong speed ng nasa harapan, tsaka yung auto brake, tapos lane watch. Yun. Nung naka-EK ka, tapos napunta ka dito, edi laking talon nun. Opo, malaking difference din sa features, sa speed, sa feel, marami po eh. Iba rin kasi yung pakiramdam nung EK, lalo na problema preno, na hindi namin ma-solve kaya nilet go talaga namin. Kasi ang original plan po kasi doon, engine swap or SIR, pero naisip nila parang sobrang delikado na yung chassis ng EK. Lalo na biyahe ko from QC to Manila, mga truck nakakatakot. Sabagay. Nung simula, nagagamit mo lahat ng features o inaral mo? Inaral ko po isa-isa. Ang hindi ko po usually nagagamit yan po, tulad ng cruise control. Siyempre, highway tapos traffic. Parang no sense of using the cruise control. Lane watch, hindi ko rin nagagamit. For example, let's say na nakatulog ka, kumakabig yung kotse na mag-isa na parang hindi mo napansin, kusa siya magko-correct. Siya na mismo magko-correct para sa'yo. Itong ina. Ang galing naman! Opo. Ay, delikado rin yun kasi one time nung
nung ginagamit ko to sa Skyway, gusto ko mag-change ng lane, pero bigla niyang kinorek yung sarili ko. Kailangan Signal naka-signal light ka kung saan ka pupunta. Kasi pag hindi ka naka-signal light, tsaka siya mag-activate. Doon siguro lumalabas yung raw feeling ng EK Pops, no? Opo. Dati, kahit saan, pwede ka eh. Hindi mo na-consider yung Accord? Accord, hindi po. Kasi ano lang po talaga, Civic talaga, parang by heart. Accord kasi pang tito-tito na yun Yung eh. pang mayaman eh. No? Opo eh. Ano lang, simpleng tao lang tayo. Putang ina. Papi, i-shoutout mo pala yung ano mo, air fresheners. Ano lang to, mga pasabay lang namin actually. Kasi wala pa to sa Pilipinas. May clip siya. Ah, may gel sa loob. Yes. Ako din ha. Tsaka maganda kasi hindi aagawin yung amoy sasakyan. Uy, laki ng armrest tol. Opo. Pucha, pating nasa likod, pwede makisakay sa armrest. Opo. Yan, stock na rin po tong aircon vent sa likod. Parang Accord na ano eh. Papi, kasi ako, napanood mo ba? Nagka-Accord ako na 2008. Halos ganito opo, na rin eh. opo. Di ba may ganito? Opo. Parang Accord talaga na rin eh. Kaya parang Oo nga ganun eh. din. Ano kaya dinagdag sa Accord eh, no? Yun Accord. Sunshade. Yun, sure ako sun. Dito, Malamang. wala dito na. Kasi sports to eh, no? Sports to. Yung Accord, sure ako comfort. Papi, matanong ko no, sa second hand the value ng ganitong RS, magkano yung ano? Lalaro siya from 1.1 to 1.2, 1.3. Tapos sabi mo naka 30k ka dito? Yeah, 30,000 kilometers. Gaano ka nakatagal sa ito? 2 years. 2 years? 30k no, pucha? Daily kasi, tsaka kung saan-saan din ako nakakarating. Tapos papi, mabilis din. Matulin. Matulin talaga. Opo, matulin. Turbo ba yung ganito? Turbo. Lahat po ng FE turbo. Pag FC kasi may 1.8 tsaka 1.5 turbo. So same engine to sa FC. Previous gen nito. Eh, mas maganda talaga to, tol. No? Opo. Nasa choice na lang yun ng bibili kung gusto nila ng mas aggressive or mas modest. Papi, any shoutouts na gusto mo batiin? Shoutout syempre sa Pure Spec, parang pop-up store sa nagpapadala kami ng pyesa from Japan. Shoutout sa Neogen, sila nag-aalaga nito. Auto Plus, din ako kumukuha ng ibang pyesa. Friends ko, Ebook, tsaka ni Tito Ken na lagi silang nandyan para rin dito sa coaching to. Tsaka again, boss, shoutout mo yung channel mo. Ako nga pala guys, si Milk DFE. Sana i-follow and subscribe nyo po yung YouTube tsaka TikTok ko. Ano yung content mo, papi? Ito rin, actually itong coaching to mismo yung contents ko, tsaka yung mga kotse namin. Binavlog ko rin yun, tsaka yung mga adventures ko, gano'n. Daily things. May top speed reveal doon. Wala. Huwag natin. Wag, bawal. Papi, pwede natin makita yung mga sasakyan sa likod? Pwede Real po. quick lang, no? Sige po. Idaanan natin. Sige. Ano to, papi? Garahe nyo? Opo, garahe po. Parang detailing shop, no? Opo. Ano to ang mga sasakyan dito? So, ito GR Hilux 2022. Itong narrow body kasi mahirap makakuha back then. Bloody red ata tawag dito. Tapos, nung nakahanap kami ng ganito sa kasa, kinuha na namin. Pero papi, tama ba? Lahat ng Hilux, same daw ng shell? Magkakaiba lang mukha? Parang ganun. Di ba? Kasi yung Walang- iba, kaya facelift, nilang, eh, no? kaya nilang i-facelift. Yung 2014, no? Naging 2025. Opo. Bilangin niyo yung Dolce dito. Apat yan, tol. Pang 1, 2, 3, tas 4. Grabe, sa sobrang tahimik ng mga sasakyan ngayon, kailangan mo na kapatin, tol. Ganda, boys. Siyempre, naka T37, walang kamatayan. Tapos naka Brembo na preno. Papi, para sa'yo, BFG ba ang the best na tires looking Madulas para eh. dito? Actually, madulas ang BFG. Pag magbe-BFG ka, pang ano lang eh, pang look. Ganun madulas yan? Madulas po. Mas makapit si Wild Peak. na Toyo ano. tires. Toyo tires, ano rin, makapit din sila. Tsaka maugong ba to? Pag high speed. Tsaka rate lang kasi nito, 180 kilometers per hour eh. So, parang pag nag 140, 160 ka, sobrang lakas na nun. May speed rate? Ganun. Meron. 180 lang nung sinerch namin. Pag 190 ka, delikado na. Ganun. Magde-deform na yung goma. For sure naman, di naman tatakbo ng 190 yung ano eh. Anong ginagawa mo nung mabilis, no? Mm. Ganda, boys. Tapos lifted, no? Ganda, parang bihira ang pula, Paps. Madalas kasi, syempre, white, simple, malinis. Ito kasi medyo loud yung pagka-red. Tsaka may blue pa ng ganito, di ba? Na Yung mga GR older meron. models. Older models meron. May blue. Pogi rin Conquest. yun eh. Tapos ito, GR. GR pala, GR. Iba ang white ng GR sa ano. Parang ito pearl white to, di ba? Oh yes. Ito, anong color nito? Alam ko pearl white din ng Toyota. Pagka parang championship white to, eh, no? Yun nga. Di ba? Natalo pa yung ano eh. Ano pa eh? Buti pa to, championship white eh. Pero ikaw, ano mas gusto mo sa kulay ng kotse mo? Cream white o pearl white? Simple kasi pearl white eh. Plain white ka lang. Plain white lang. Sa bagay, mas maganda. Yung mga nakikita ko sa kalsada ng mga GR, parang ang dilaw, no? Tsaka meron kaming Fortuner dyan, pearl white siya, nanilaw na rin. Naninilaw talaga over time. Parang soul ng mga Jordans, no? Naninilaw. Yun nga eh. Kailangan niya, no? Ang yellow. Oo. Tapos ito, syempre, T37 na naman. Ay, ito naka-proxys, oh. Yeah. Toyo tires. Mahal na mga T37 na mga pagmalalaki, Pops, no? Mga 200, 20s, no? Mga ganun. 250, Grabe pucho, nga mahal. sila eh. Pops, anong pinagkaiba na ito sa normal na Fortuner? Alam ko may LTD na ganito. Yung LTD na ganito, aircon seats, parang ganun. Aircon seats? Aircon seats, parang may hangin daw na lumalabas sa puwet eh. Totoo yun? Sabi daw nila eh. Eh, ito, na-feel mo, wala. Wala talaga. For ano lang to, parang sportier version. Kasi ito, parang mas matigas pa suspension nito kaysa sa mga stock. Mga normal na Fortuner. Ay. Yung LTD for ano talaga siya, for comfort and
luxury. Grabe presyo rin nito eh. Ba't magkano yung ganito? Mahal yung ganito? Mga 2.6. Sana baguhin ng Toyota na maging plain white lang, no? Ah, yeah. Kahit ako, ayoko rin nung championship white, technically. Ang gulo no? Naging championship white. Naging na lang, no? Tapos ano to, Papi, nagdi-detail kayo dito? Actually, kalikot. Pero ito kasi yung iba ginagamit for, ayan, tulad niyan, fishing. Minsan nagdi-detail. Pero syempre, hindi ako nagdi-detail. Ay, hindi ka nagdi-detail? Hindi. I-vlog Hindi ako mo na lang marunong din, mag-detail. vlog mo. Ano lang din. Yung mga kakilala ko, madalas sila mag-detail. Papi, wala ka nang isa-shoutout? So, shoutout sa mga friends ko. Shoutout kay TJ, yan, kay Zeph. Yung mga lagi kong kasama. Pure Specs, Autoplus, Neogen, tsaka sa jowa ko kay Mika for the endless support and patience para sa coaching to. Sa SK Council, sa mga nakakaalam kung ano yung SK Council. If you know, you know. Yan lang. Okay, Papi, salamat Sige. At pinakita mo yung sasakyan nyo. Ganda boys, no? Maghanap pa tayo ng hanap tayo ng Type R naman, FL5, para makikita natin difference, okay? Kita kita sa susunod na video. Let's go!